So kung na papakinggan po kayo ni Kalingap Edu, ano pang masasabi nyo kay Kalingap Edu? Ay, maraming salamat po sa tulong na naibigay nila. Malaki sa ospital ko. Yung iba na nalabas ako sa ospital, naitustos ko sa pagkain. Pero gusto nyo po ulit makita si Kalingap Edu? Kakahiya. Wow. Bakit naman po kayo nahihiya? Ang laki po ng binayaran sa ospital. Ay wala pong problema yung kay Kalingap Edu at yun po ay mapagmahal na tao. Napakabait po nung bata na yun. Ayun po. Ilan na po ang anak mo? Ay wala pa po, hindi pa po nag-aasawa. Punan niyo po ang kanya po ma-upload. Rich Falcon. Pakisuporta po, Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Rich Falcon TV. Shout out, mga Kalingap. God bless. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga Kalingap at nandito po tayo sa isang lugar dito po sa Daet. Ang tawag po dito ay lugar ng Mambalite at meron nga po tayo dito nakita na isang lola na nakatira na lang po sa tangkal ng baboy at talagang nakakaawa po yung kanyang kalagayan. So gusto po nating kahit papaano ay makatulong po sa kanya at subukan po nating interviewin si nanay kung ano po yung talagang kanyang kalagayan. Kasama po natin si Josephine. Isa po siya dun sa 6 na magkakapatid at sinamahan nga niya tayo para mag-ikot-ikot. So galing din po kami ng hospital at pina-check up ko po siya dahil nga po sa kanyang kalagayan ngayon. So yan, sa mga hindi pa po nakakakilala sa atin, ito po si Rich Falcon TV at sa mga hindi pa po nakadikit, please do like, share and comments lang po sa ating mga videos at wag po ninyong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. So andito po tayo ngayon sa lugar nila. Medyo nakakaawa po yung kalagayan ni nanay at may mga anak man po ito pero hirap din po sa buhay at dito rin po nakatira sa lugar kung saan siya ngayon nakatira. So ayan po, panoorin po natin to. Ito po yung tangkal ng baboy at nilagyan lang po ng konting tawag dito mga pawid para po magkaroon ng cover si nanay. So ayan po. Nay, magandang araw po. Kumusta ka po, Nay? Dito ka po nakatira? Ay, bali dito po sa bahay na to, ano mo dito at ba't dito ka po nakatira? Ano po ay dito po ako na dahil malapit sa kalsada. Hindi naman po ako nakakapaglakad ng maayos. Bakit po? Na-stroke po ako. Na-stroke ka po? Kailan ka po na-stroke? Anong pong March pa po nag-20 araw ako sa kasi hindi po ako nagmalay. Nagmalay ako, marami na akong nakakapit na mga tapos nung ganito na hinang-hina ako. Tapos ang gamot ko po palaging nagkukulang kaya ang hirap kong makarecover. Kahit yung sa high blood ko, yung vitamins ko. Tapos yun pong sa pagkain. Bakit po dito ka na po nakatira sa tangkal? Wala na po wala nang
sila ay mga mahihirap man yung mga anak ko. Mga ano rin. Kaya ba parang wala din aasahan sa kanila? Ay wala po, Diyos ko po. Yung iba magpapawid lang. Nasaan na po yung asawa mo? Ay matagal na pong patay, 20 taon na. Nakuha ko po ito sa pagpapawid ko. 20 taon. Nagpapawid ka din? Umpo, noong ako hindi na May stroke. hindi ko nga akalain na magkaganito ako dahil wala naman akong inaasahan. Ang kalaban ko'y gutom. Opo, tangkal na po yung kanyang bahay. Dito na rin siya nagluluto. Oh. Ito na rin yung kanyang kinakainan. Tapos yung kanyang lugar. Paano po kayo nagsi-CR dito, nanay? Saan ang CR mo? Ano po, yung sa Arenola na lang po tinatapon nila ng anak ko. Hindi na po kayo nakakatayo. Medyo ano po, pero ito kasing kanan ko, ang mula dito, pag ako po ay nahihilot, kaya lang, pag nahihilot ako, medyo okay, pero pag natatagalan po, ay ang paghilot naman, hindi ka naman pupunta dito kung sa isang hilot mo ay ano, 150. Tapos pamamasahe mo pa yung naghihilot. Upo na lang po kayo, nanay, baka po kayo ay matumba. Buti, nanay, hindi ka binabagyo dito. Ay, may mga maulan pa naman lagi Ay ngayon. ano po, yun nga po, ang inaano po, kaya nagsisilupin na lang ako dito na dahil Oo nga po. apa. Ayan, may mga cellophane po. Tsaka mga parang anong tawag dito? Trapal-trapal. Ano nga pong pangalan nyo, nanay? Milagros Pasinus Ocan po. Milagros Pasinos Ocan. Opo. Ilan taon na po kayo? 70 po. 74 ka na. Ay, paano pa ang pagkain ninyo? Sino po ang nagbibigay sa inyo? Ay binibigyan na lang po. Tulad nito. Kanin na lang. Opo. Tapos ulam. Yan. Hirap talaga kapag tumatanda na, ano, nanay? Ay, minsan po. Minsan hindi natin alam kung sino sa mga anak natin ang lilingon sa atin. Ay, Diyos ko po, salamat. Nakakahinagpis ang mga anak. Kahit po hindi mo sila pinabayaan. Pag tumanda ka. Ang asawa ko po, may edad sa akin. Tulong ako simulat sa pool. Pero alam ng mga anak ko kahit na anong hirap, ginapang ko sila makaaral. Hanggang mga apo ko, pinalaki ko. 5 apo ko pinalaki ko. Pero walang pag-ano. Bahala kang matanda ka. Sasabihan ka pang hindi maganda. Mahal ko po silang lahat, pero ewan ko, Diyos ang bahala. Wala po bang nagpupursige na kayo po ay matulungan? Mga po, mga nasa construction. So, hindi rin po kagandahan ang buhay nila siguro kaya ganon. Ay, yun po. Sabi ko, pasalamat ako, may manugang ako, pero nakakahiya naman. Sino pong manugang ito, si kuya? Ay, manugang nyo rin po ito? Ang manugang ko po. Ano ay? Taga-diet po kayo? Opo, diet po. Hindi ka po Bisaya. Yung asawa ko po Bisaya. Ay, mabait ang Bisaya. Kaya lang. Ano po siya? Maski naman Ilongga po ang asawa ko. Ilongga. Ilongga. Ay, Ilongga, di parang yung manugang ko kasi sobra din ang bait. Taga Butuan. Butuan City. Opo. Sa ano yun? Part ng Mindanao na. Ayan. Pero mabait po. Ilan po bang anak ninyo, nanay? Yan po ay 8 po ang anak ko, pero patay na yung iba eh. Ay, hindi nyo po alam kung ilan ang patay. Ano po? Yung Arnel, yan. Gwapo ito, yung nasa picture. Ano po?
anak ko yan. Napatay na po yan. Umpo, yan ang asawa niyan ay Bisaya. Sobrang bait mga. Kayo po ay talagang Bicolana. Bicolana po. Taga-Dait po ako. Mabait po ang ano niya. So wala po kayong, kumbaga nung buhay ang asawa niyo, wala kayong naipundar na bahay? Ay kasi po yung asawa ko medyo mahina ang IQ. Ganun. So, ngayon, para bang maliit ako, malaki siya, mataas. Ano, kung siya nagsasabi, anong gagawin ko? Ay sabi ko po, nung siya ay nabubuhay pa, ay sabi ko, wala ka na palang naiisipan, di maglatag ko ng banig. Sabi ko, demonyong ito, sabi niya, tinatanong, ayaw magsalita. Maghasa ka ng itak, may pupuntahan tayo. Nahasa ko yung itak, sama kami. Kung anong sakyatin mo yan, magtabas, ng nipa. Yun po nung nabubuhay pa. Pero ang hirap pala, maski ikaw ang parang nagpupuno, ang hirap po nang wala siya. Kasi ang bait niya, kahit kami nag-aaway, nasasaktan ko siya, ni minsan, hindi niya ako kinurot. Mabait talaga. Ay, mabait po. Kumbaga kayo lang ang desisyon, siya ang gagalaw. Opo. Yun ang ganun. Sama po kami. Sama kami. Alam niya nung mga anak ko, ni Joey, ni Minda, kasi si Malin, si Telma, alam nila. Pero itong si Telma, nang iwan niyan ay grade 6. Hindi pa siya natatapos. Pero sa awa at tulong ng pong may kapal, napatapos ko po sila sa pagtutulungan namin. Kahit siya wala na, tinaguyod ko pa rin. Pero nang ako ay magkasakit, ewan ko. So ngayon po dito, hindi na kayo nakakapagluto, ano? Hindi po, binibigyan na lang. Binibigyan na lang po kayo ng pagkain. Sino pong mga nagbibigay? Ito, kamag-anak niyo po yun dito? Ayan po, Apo. ano ko pong bunso, kaya lang maldita. Hindi ko sinasa. Hindi niya ako ni minsan, hindi tulad doon sa manugang ko. Bago siya naalis, nanay, aalis kayo. Pinagbaunan ako, tsaka isang isda, unay doon, kainit mo na lang, sabi niya. Ano po, Bakit po kayo nagpapalaboy-laboy pa? ay wala po sila pag-araw. Nag-iisa lang ako, medyo may atake po baga yung sasama ng ginawa kasi ito ay naninigas ko po ito, hindi nga ako nahihilo. Ay gusto ko, may nakikita akong tao, parang gumagaan. Ilan po yung anak dito ng anak niyo? Ano po, ang anak po nila 3, may 2 sa una. Yung 2, yung maliit. So bali sila lang po yung kasama ninyo dito? Pag nandito sila. Hindi po ba umaangat yung tubig na ito? Ano po Ay, ito? Dagat po ito? Opo. Dagat? Ay, nataas pala ito. Paano kapag ka nataas na, nanay? Ano po, pag nabagyo, hanggang dyan yan, napunta po kami barangay hall. Eh, kagaya nung nakaraan, may bagyo. Ay, hindi naman po. Hindi man tumaas. May ano naman, may warning naman. Ay, po, at saka, ang kapitana dito ay ano naman sa amin. So nanay, kung halimbawang kilala mo po ba si Kuya Bal? Ay, Kilala mo si Kuya Bal? ay salamat po. Kasi po, ang parang sasabihin ko ang totoo. Si Kalingap Edo. Kalingap Edo. Yun ang parang nakatulong sa akin. Natulungan ka na po ni Kalingap Edo. Na kaya lang iniwan niya ako sa dahilan na Daan-daan lang po. yung asawa po nito mananahi. Nakakawa sila ng bahay na maganda. Ay, dinala ako nila doon. Konkreto. Nung matagal na sila, pinapapag-akila. Ewan ko kung magkano. Pero mataas po ang hinihingi. Nag-alis sila. Kinuha ako.
Kaya ako yun ay naputol. Ang Ah. sabi sa, no, hindi naman pwede ditong anuhin ka dahil kung dito daw sana. Yun po ay ng, ng pababahayan ako para gumanda-ganda naman, hindi ganito. Pero dahil po, nagastos niya sa akin, ibinigay niya yung para masuportahan ako sa tapos binigyan niya ako ng pagkain. Ay, naputol po yun. Dahil po nakuha kayo ng anak ninyo. Po, ito nga. Hindi nila kalain. Diyan sa puka-puka. Alam mo kung puka-puka. Hindi po. Sira-sira. Sira-sira. Na bahay ko. Diyan sira. Ibig sabihin nagpupunta po dito si Kalingap Edu? Hindi na po ngayon. Pero dati dito siya napunta? Opo, noon. Kilala po ninyo? Ay, opo. Kaibigan po namin. Kasamahan po namin. Ay, mabait po yun, Diyos ko. Mabait po talaga yon. Tahimik pati. Ay, tahimik po. Napakalaki din po ng utang na loob ko. Nang dahil sa kanya, sa ospital, siya ang nagtustos. So marami po palang naitulong sa inyo si Kalingap Edu? Opo, matanong niyo siya. Pakisabi pong salamat na salamat. Sabi po ni Nanay Milagros. Po. Kayo po si Nanay Milagros, Opo. ano? Sabi ni Nanay Milagros ay maraming salamat kay Kalingap Edu. Talaga. Namimiss ko ang taong yung kaya lang. Gusto niyo po makita uli? Wala na po yata dahil ay... Pero kung gusto niyo po makita ulit si Kalingap Edu, nasa kanya po yun. Baka marami naman siyang pinupuntan at siyempre hindi lang naman ako ang nangangailangan. Tama. Pero yun ang pinaabot ko sa kanya. Dahil sa kanya sa ospital. Yung ibang kasi nung kinuha ako, binigyan pa ako ni Kalingap Edo ng pagpunta niya, binigyan ako ng 3,000. Kinukuha ko po yung 1,000 para meron man ako. Binigay kong lahat sa anak ko. Pero nung meron akong ganyan, binibigyan akong gamot. Nung wala na. Ang sabi ay, wala daw akong sakit. Nag-aarti lang ako. Ikaw po kayong mate. Na ang sama ng pakiramdam. Ang palan ito ay minsan may atake. Pag ang gamot mo ay wala. Kulang. Kaya, pakulang-kulang po. Pero marahil kung hindi ako binitiwan ni Kalingap, hindi ako magkukulang. Baka bumabalik siya dito at hindi na kayo nakita. Ay, hindi man po talaga ako. Tsaka, marami pong naninira. Marami naninira. Diyos ko. Ay, sa kalagayan niyo po ay maninira pa ba? Ang sabi nga po, nag-aarti lang daw ako. Wala man daw akong sakit. Tatandaan ko na daw. Eh di mas okay man po kung wala kayong sakit. Sana po. Sana nga. I-claim nyo na lang po pag sinabing wala kayong sakit, sabihin nyo amen. No? Ayan. So kung papakinggan po kayo ni Kalingap Edu, ano pang masasabi nyo kay Kalingap Edu? Ay, maraming salamat po sa tulong na naibigay nila. Malaki sa ospital ko. Yung iba na nalabas ako sa ospital, naitustos ko sa pagkain. Nang wala na yung binigay niyang pagkain. Natustos, naibili-bili ko po yun ng nung wala na siya. Kahit gamot. Wala na. Pero gusto nyo po ulit makita si Kalingap Edu? Kakahiya po. Wow. Bakit naman po kayo nahihiya? Ang laki po ng binayaran sa ospital. Ay wala pong problema yung kay Kalingap Edu at yun po ay mapagmahal na tao. Napakabait po nung bata na yun. Ayun po. Ilan na po ang anak mo? Ay wala pa po, hindi pa po nag-aasawa. Kaya pa man. Sana makapag-asawa na, kaya alam, bata pa yung kanyang labidabs. Ayan, hayaan niyo po at malay niyo ay makarating ito kay Kalingap Edu at isang araw ay sana makasama ako sa pagpunta niya ulit dito. Kung nakikinig naman po sa inyo si Kuya Bal, ano po masabi niyo kay Kuya Bal? Maraming salamat po. Dahil ka po ni Kuya Bal. Kasamahan po ako sa trabaho, sa pagbablog. Salamat po. Maraming salamat sa inyo.
So yan po si nanay at nakakatuwa pong malaman na ang buhay niya ay natulungan din po pala siya ng napakabait na si Kalingap Edu, na ngayon po ay talagang pinagpapala ng Diyos. Sana po ay muli panawagan natin kay Kalingap Edu ay mabalikan niya ito si Nanay Milagros. At sana po ay masamang Edsi dito. No, si Biancy. Kayo na ano. Si Biancy at saka si Edu, yan. At saka salamat din po kay kay Kuya Bal dahil kahit papano po ay dahil sa Kalingap ay naaabot po yung mga kagaya po ni Nanay. So shoutout po kay Kalingap Edu, sana mapuntahan natin ulit ito si Nanay at sama mo ako. Maraming salamat po. Ayan, so mabigyan lang natin si Nanay ng konting dahil surprise visit lang tayo dito dahil nag-scouting nga po tayo at nakita natin si Nanay dito na nag-iisa dito sa kanyang kalagayan dito sa bahay na tangkal, bahay ng baboy po ito nilagyan lang ng ganyan at ito po pala ay matagal na ding naibablog ni Kalingap Edu. So sana po ay muling mabalikan si Nanay Milagros at matulungan po sa kanyang mga pangangailangan. Pinaka-problema ko po ang gamot. Ang pagkain, konting pagkain dahil bawal naman sa akin ang maraming kanin. Nay, pasensya ka na po dyan. Hawakan mo na po yan. Maraming salamat po. Salamat. Pasensya ka na po sa naiabot ko at Salamat po. surprise visit po ako dito. Wala na po kayo. Hindi po meron. Okay lang po. Okay lang po ako, Nanay. At least sana po makatulong sa iyo yan, magamit mo po sa pambili ng pagkain o pambili ng gamot. Pag napakita po si Kalingap, maraming salamat din sa kanya. Dahil sa kanya, siya ang nagtustos sa ospital. Hindi niyo po talaga makalimutan si Edu, Ay, hindi po. Makita ko lang masaya ako. Kahit hindi siya sa akin magbigay dahil siya ang sumalo sa akin, maraming perang binigay na niya. Sabi ng asawa niya, naku, bahala ako nung wala na si Kalingap. Amor por interest. Amigo kong chine kung no ay punite. Ayan, sige po Nanay, kami po ay magpapaalam na po. Okay lang po, hindi man po kumbaga nagpapasalamat din ako sa Diyos na nakita ka namin dito at least sa pamagitan ng video natin ay may makapagsabi kay Kalingap Edu na namimiss nyo na siya. Ay, nakita ko lang. At grabe po. Masaya ako, parang binigyan na ako ng blessing pag nakita ko siya. Dahil kung hindi siya, wala akong sa ospital noon. Kaya bayan. Labas na ako, nagbigay pa rin siya. Ngayon, ibinigay ko yung iba nun. Pag nagbigay siya 3,000, binibigay ko sa anak ko yung 2,000. Tinatago ko sa akin yung para may panggaragas ako. Pero, sige po, at makakarating naman to kay Kalingap Edu. Maraming salamat, Nay. po. Magpagaling ka po. Magpagaling ka po at nawa ay bigyan ka pa ng Lord ng malakas na buhay at pangangatawan at ingatan ka at nawa po ay may mga tao talaga na totoong magmalasakit po sa iyo. Yan. Salamat po Nanay. Salamat Papaalam po, na po maraming kami. salamat. Ako po si Rich Falcon. Rich Falcon po ang pangalan ko. po? Rich Falcon TV. Kalingap pa rin. Apo. Sige po Nanay Milagros. Opo, Apo. salamat God bless po. you po. Magandang buhay sa inyo. Opo, salamat po. Salamat sa inyo. Na po, pauwi na nga po tayo at ayan po si Nanay na i-vlog natin at hindi natin inaasahan na ito po pala ay dating binablog po ni Kalingap Edu at tinutulungan at hindi makalimutan ni Nanay yung mga experiences niya nung si Kalingap Edu ay nagpupunta sa kanya at talagang tinutulungan siya hanggang daw po sa nung na-ospital at nagbayad ng ospital at yung mga pagkain. Kumbaga, grabe po ang pasasalamat ni Nanay Milagros kay Kalingap Edu dahil po ito nga po yung tumulong sa kanya. Kaya hanggang ngayon
Sabi nga niya, makita lang daw niya si Kalingap Edu ay napakasaya na daw po niya. So panawagan natin kay Kalingap Edu, yan. Kalingap Edu, sana ay muli mong mapasyalan si Nanay Milagros. Ito po ang kanyang tahanan ngayon. Oh. Ayan ang kanyang bahay ngayon sa tangkal ng baboy. So sana po ay muli makita po ninyo at mapuntahan po ito. Marami pong salamat at kay Kuya Bal Santos Matubang, shout out po at pagaling po kayo kay Ate Edna, kay Kalingap Rab at huwag po ninyong kalimutan ang aking may bahay, Aljos Eagle. Magandang buhay po, God bless, maraming salamat. Shalom.